makinig po tayo. Ito, Neso, para alam nyo, maganda yung abogado mismo, Tagalog na Tagalog. At least maganda. Pakinggan po natin, no? Yung kanilang, no? Yung kanilang napapansin, ano? Sa impeachment ng Sara Duterte. Ayan, grabe ang reaksyon kanina ni na Chis Escudero at Win Gatchalian sa mga sinabi ni Sara. Yan nakikita niyo yung picture na yan. Yan yung reaksyon ni Win Gatchalian. Sabi ni Win Gatchalian, si Chis Escudero napaganyan, oh. Yan no, yan yung reaksyon. Mga kabunyog. Actually, maraming nakapansin yan kanina. Hindi nakapagpigil ng reaksyon niya si Win Gatchalian. Ay nandun sila sa sa harapan. Sila yung nandun sa elevated na magkatabi si Chis Escudero at saka si Win Gatchalian. Kaya siyempre kitang-kita sila ng media kung ano yung reaksyon nila. Kitang-kita ng sa camera, ay naka-live stream 'yun. Kaya tingnan niyo yung reaksyon diyan ni Win Gatchalian. Nakaganyan Kabunyog BG Badjola, magandang gabi, magandang araw. Sabi ni Win Gatchalian, nakaganyan. Nabigla. Ganun din si Chis Escudero. Ano ba diyan ang saan sila nag-react? Plinay kasi yung mga sinasabi ni Sara. Yung mga sinasabi ni Sara, ilang beses bang nagmura si Sara doon? 8 yata yun. Yung mga yung mga video, mga portions lang, mga portions. Yung talaga, yung mga mura ni Sara, grabe. Pero diyan ang sinasabi, ang minumura diyan ni Sara, si Joel Chua. PI daw, PI. Hindi ko nababanggitin ng PI, alam niyo naman 'yan. PI. Kaya Elvira Mendoza, magandang gabi. Si BG Badjola, lagi yang hanggang sa maghahating gabi na nanonood pa rin yan sa akin. Yung sabi kasi ni Sara Duterte, PI mo, Joel Chua. Sinisira mo ako, sabi niya. Lahat, yon. Grabe talaga yung mga dyan. Lumabas kasi talaga dyan yung totoong Sara. Yung Sara Duterte kasi ngayon, yung nakikita natin ngayon, medyo nagpino na. Mukhang nag-hire na yan ng PR, public relations, expert. Yung ngayon, yung si Sara ngayon, di ba? Medyo controlled na. Pero noon, nung mga 2024, 2025, talagang lumalabas yung totoong Sara Duterte, yung violente, yung bastos, kung ano yung kanyang ama. PI nilang lahat, tama ka BG Badjola. Pero diyan, ang talagang inaanuhan niya, nilalastada niya, si Joel Chua. Bakit galit siya kay Joel Chua diyan? Kasi, nag-iimbestiga noon yung committee ni Joel Chua. Si Joel Chua yung chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ayan yung nag-iimbestiga nung corruption sa confidential funds, budget ng OBP, budget ng DepEd. At yung committee na yon, yung nagpatawag sa mga staff ni Sara saka doon sa kanyang matagal ng partner, si Zuleika Lopez. Sinight in contempt ng committee ni Joel Chua sila Zuleika Lopez. Galit na galit si Sara. Kaya nanlilisik yung mata niya diyan. Ngayon, hindi makapaniwala sila Win Gatchalian. Ang reaksyon nila Win Gatchalian, tapos sa totoo lang, sa reaksyon na yan, ng mga senador na yan, tulad nila Win Gatchalian at Chis Escudero, diyan pa lang makukumbinsi na sila na Ganyan po si Win Gatchalian. Si Chis Escudero naman, yan ang reaksyon nila sa picture. Grabe. Ibig sabihin, nanamnam nila yung sinabi ni Inday Sara na yung pagmumura ng
sinasabi ng PI ni Sorecto patungkol kay Congressman Joel Chua. Yung PI, alam niyo yung PI? Okay, para malaman niyo kung ano yun. Putang ina mo. Yun. Yun ang PI. Na sinasabi dyan na mga walang beses nagsalita ng PI is ang binabanatan ay si Congressman Chua. Yung galit niya kay Chua, yung nakaraang Congress, 19th Congress, kasi nasa 20 Congress na tayo ngayon eh. Doon sa Quadcom, nakusa si Joel Chua ang nangunguna, na nag-iimbestiga ron. Kung napanood din nyo yun. Yun ang dahilan kaya galit yan. Tsaka anong araw, nagsalita dito sa Maynila yan na hindi naman siya kumakandidato. Ewan ko bakit pinahintulutan siya magsalita nun eh. No? Na binanata si Congressman Joel Chua. Talaga ano, yung galit niya talagang para isang bulkan na kumukulo. Na anytime pwede siya sumabog. Ganun siya. Sige, tuloy. Yung mga pinagagawa ni Sara at pinagsasabi ay hindi karapat-dapat sa isang vice presidente. At yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo na at saka sa First Lady, totoo yun, seryoso yun. Kasi nung mga panahon na yan, yan yung totoong Sara Duterte. Yung Sara Duterte kasi ngayon na nakikita natin, yung umiikot na Sara, pumupunta sa mga graduations, tapos pumupunta sa mga burol ng mga patay. Ano ngayon? Yan na yung Sara na medyo pino na ang galaw. Bakit? Pinagsasabihan na siya eh. Kasi kakandidato siya sa 2028, dapat kontrolin niya yung sarili niya. Pero ng mga panahon na yan, na 2024, 2025, yung mga video na pinakita sa kanina, 8 beses halos siya nagmura. Minumura si PBBM, minumura si Lisa Araneta, minumura si Romualdez. Diyan ang minumura diyan si Joel Chua. Kasi galit nga siya sa ginawa daw ng committee ni Joel Chua kila Sulaika. Kaya diyan. Pero siyempre, hindi makapaniwala sila Win Gatchalian, sila Chis Escudero, na ang Vice President ng Pilipinas, ganun ang mga lumalabas sa bunganga. Tapos ganun ang pinagagawa. Pero yun talaga eh. Yun yung pinakita kanina sa mga senador. Yun ang pinakita. Kaya sa totoo lang, kung itong mga senador ay hindi lang bias, kung itong mga senador na ito ay hindi lang bias, makukonvict si Sara eh. Makukonvict. Kaya lang ang problema, ano naman aasahan mo kay Robin Padilla, kay Amy Marcos, sa magkapatid na Cayetano? Ay kanina nga, ng mga pinapalabas yan, umalis si Cayetano eh. Umalis si Amy Marcos, umalis si Robin Padilla. Wala, talagang yan ang problema dyan sa mga yan. Pero, yung totoong mga senador na nanonood, katulad ni Win Gatchalian, tingnan nyo ang reaksyon. Kaya yan mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, marami pa yan. Ito ang pinag-uusapan pa lang dito, yung grave threat. Ay yung mga susunod, yung mga korupsyon na ni Sara, yung mga mga confidential funds, yung unexplained wealth, hindi maipaliwanag na paglubo ng mga yaman, iwan ko, anong magiging reaksyon ng mga senator judges. Kaya ito mga kabunyog. Hi, Jonathan Jumig, Susan Utares, kay Maria, shout out sa inyo. Kay Sulaiman Paurom, shout out din yung mga kababayan ang kanina, ang nangyari. Diyan makikita natin na ang mga senador sa mga pinakitang mga video ni Sara, nagmumura, nagbabanta, kahit ang mga senador hindi sila parang hindi nila matanggap. Yan ba talaga ang vice presidente ng Pilipinas? Pero hindi, yan talaga eh. Kaya kung dyan pa lang sa yung ground na yan, Article 4 pa lang yan grave threat pa lang. Kung magiging fair ang mga senator judges, ikukonvict na nila si Sara.
Makikita nyo naman yung reaksyon ni Chis Escudero sa kani Win Gatchalian. No? Tingnan nyo. Hi, Dirial, kumusta? Rosel. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Po sa inyong lahat, welcome sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Mayroon din po akong informative. Pro Duterte senators nagkalat na naman kanina. Napansin ng media. Ayan o, Inquirer o, tingnan nyo ang balita. Senator judges seen leaving session hall during impeachment trial. O yun ang pagkakalat ng mga pro Duterte senators kanina. Nakita sila na halos sabay-sabay na nagsialisan sa session hall. Ano yan mga kapunyog? Hindi po ito intriga kasi media mismo. Inquirer yan. Mainstream media yan. Nakita yung mga senator judges na umalis sabay-sabay. Sabay-sabay. Tapos bumalik, matagal bago bumalik, 1 oras, 2 oras. Ibig sabihin, mga kabunyog, sa kanila, parang hindi importante yung testimonya ng testigo kanina. Ganyan ka itong mga DDS na mga senators na ito. Dapat sana, mabuti pa si Lito Lapid. Si Lito Lapid, sabi ni Lito Lapid, hindi siya masyadong magsasalita, makikinig lang siya, manuto. Di ba? Kabunyog Lito M. Sino ba itong mga senator judges na ito na umalis kanina? Ayan ito. Ayan. Sabi dito, Senator Judge Alan Peter Cayetano returned to the session hall at 3:48 p.m. Almost an hour since he left amid the ongoing impeachment trial at 2:51 p.m. So umalis si Cayetano 2:51 p.m. Bumalik siya 3:48 p.m. Ayan ito naman. Senator Judges Ruben Padilla, Mark and Camille Villar and Amy Marcos were also seen leaving at least 20 minutes at a time. Padilla has returned to the session hall at 4:25 p.m. over an hour since he left at 2:53 p.m. So yan mga kabunyog. Sila Ruben Padilla, yung magkapatid na Villar, si Amy Marcos, si Alan Cayetano, ayan. Nag-aalisan. Parang sa kanila, hindi sila interesado doon sa testimonya ng testigo kanina, si Attorney Jeremy Lutok. Tapos biglang pagbalik ni Amy Marcos, ang dami niya nang nakikitang mali. Tingnan nyo yan. Ganon din si Alan Peter Cayetano. Parang nag-meeting yung parang nag-meeting sila kasi sabay-sabay na umalis. Tapos pagbalik nila, sabay-sabay na rin kung ano-ano ng mga nakita ni Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, ang dami daw mga errors yung investigation reports ng NBI. Si Cayetano ganun din. Kaya ito mga kabunyog, talagang itong mga pro Duterte senators na ito, hindi na sila nag-iisip na huwag tayo magsabay-sabay umalis kasi baka mapansin ng media o mapansin ng tao. Hindi. Garapal na talaga. Garapalan na. Ito na nga, napansin nga ng media na umalis sila Yan mga kabunyog. Yan ang pamumuno ni Cayetano. Wala, garapal na ang ginagawa ng grupo ni Cayetano, itong mga pro Duterte senators. Una, nag-aabogado na sila para kay Sara talaga garapal na. Parang ang abogado kanina ng defense, hindi lang si Attorney Mark Binloan, si Cayetano sa si Amy Marcos, mga abogado na rin ng defense. ang malala pa nga ito, yun na nga, yung sabay-sabay na nag-alisan, yung mga pro Duterte senators, umalis sila, nag-meeting siguro, tapos nagbalikan na naman. Mga mahigit 1 oras na nawala kanina. Si Cayetano, si Padilla, yung magkapatid na Camille at Mark Villar, saka si Amy Marcos. Kaya nga napansin ng media
senator judges seen leaving session hall during impeachment trial. Hindi lang sinabi na yung mga senator judges na yan ay mga pro-Duterte. Hindi, pero nang binanggit yung mga pangalan, alam naman natin na mga yun yung mga pro-Duterte senators. Kaya nakakahiya. Sabagay, wala nang hiya naman itong mga yan. Kahit naman ganyan ang ginagawa nila, alam nila yan, ano na sila. Parang makapal na ang mukha nila, nila Cayetano. Wala na silang hiya. Hindi na sila yung wag tayong aalis ng sabay-sabay, baka anong isipin sa atin. Wala na silang ganun. Saka malamang naman talaga, nag-meeting sila, nag-usap-usap. Nag-usap-usap. Kasi pagbalik nila, yun na, nagsalita na si Alan Cayetano, nagsalita na si Amy Marcos, pare-pareho ang mga sinasabi. Coordinated ang kanilang mga narratives at mga observations. Kaya yan yung nangyari kanina. Napansin ng media yun. T24 lang naman na senador yan. Ay wala na si Bato, wala na si Cayetano, si Jinggoy, wala na si Marcoleta, di ilan na lang. Kaya kung umalis yung pag-alis ni Cayetano, pag-alis ni Camille Villar, Mark Villar, pag-alis ni Robin Padilla, pag-alis ni Amy, 5 yun. Talagang mapapansin naman yun. Hi, Rizaldi Verdillo. Yan tingnan mo Rizaldi. Linagay ko pa yung linas ko pa yung Rizaldi Verdillo. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung nangyari kanina. Napansin ng media yun. Kaya lang siyempre, hindi naman magsasabi ang media na parang nag-meeting yata yung mga minorya. Pero, ano pa ba namang ginawa nila? Ba't sabay-sabay? Sabay-sabay na umalis Sabay-sabay din na halos bumalik. Kaya yan ang problema dito sa Senate Impeachment Court na ito. Itong mga si Cayetano, yung magkapatid, si Alan, si Pia, si Amy, si Padilla, wala na yan. Kahit anong ebidensyang i-present yan, wala na yan. Hindi na sila interesado dyan. Kasi talagang ang desisyon nila, i-acquit si Sara. Yan ang problema dyan sa kila Cayetano. Saka si Padilla, si Amy, wala na. Hindi naman interesado na yan na marinig kung ano yung mas ang nila, abogaduhan si Sara tinutulungan nila yung defense. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Michael Sandoval. Yan po ang hindi magandang. Siyempre, yung magkapatid na Cayetano, 2. Yung magkapatid na Villar, 2. Amy, tsaka si Padilla, 6. Wala na mga dyan, hindi naman boboto para ma-impeach si Sara. Diba sabi ni Padilla nung araw, kahit sunugin niyo ako, mangangamoy akong Duterte. Wala ang naglagay sa kanila, taong bayan. Ang taong bayan, walang maasar sa kanila kasi ang kanilang pinaglilingkuran, ang Duterte lang. Wala na. Senador lang sila ng Duterte, hindi sila senador ng buong Pilipinas. Kaya, malamang-lamang, baka walang mangyari. Bahala na. Basta dagdagan nyo na lang po yung panalangin sa Diyos. Nawa, ang Diyos pa rin ng usga. Sa Kanya tayo humingi ng tulong sapagkat higit na makapangyarihan ng Diyos. Higit na makapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dito sa aking harapan, meron akong nababasa, Attorney Levy Baligod, may arrest warrant na rin galing sa Makati Court 18. Marites susunod na. Yan. Kung totoo man itong nababasa ko ngayon dito sa TV screen na meron ng warrant of arrest
galing sa Makati, sa branch 18, mas lalong kawawa na ngayon yung 18. Yung trabahador ni dating congressman ko, ng ako Bicol Party siya ba, si Saldi ko. Kasi wala na si Marcoleta, nakakulong na. Si Mike Defensor, nakakulong na. Itong abogadong ito, na kanilang abogado, kung makukulong ito, sino pang tutulong doon sa 18? Paano na yung pera pinangako sa kanila na bayad? Ayan, diyan sila, baka sila magkakaroon din ng mga warrant. Bakit kanyo? Ang daming nagkaso sa kanila eh. Isinangkot nila. Diba, si Trillanes, sinangkot nila yan. Si Congressman Benny Abante, sinangkot nila yan. Si Sharon Cuneta, si Kiko, sinangkot nila yan. At marami pa. At sinampa sila ng mga demanda. Kung labasan sila ng warrant ngayon, wala na. Diyan nila maiisip yung nagpagamit sila sa masamang layunin. Bakit ko nasabing masamang layunin? Isipin nyo, nagsimula kay Gudesa, nawala si Gudesa. Ngayon ito 18. Na yung kanilang pagpapaliwanag kapag nasa Senado sila, hindi accurate. Hindi accurate. Ala talaga silang alam. Iba-iba ang kanilang statement, pati address. Iba. Kung isa si Tony Baligo na lang ang sumasagot eh. Hindi naman si Hallelujah. Isipin nyo, si Baligo na samantala na sinasabi nagdala ng mga maleta itong 18. Pero bakit si Baligo na sumasagot? Wala naman siya doon sa pagdadala ng mga maleta. Kaya nga sabi nga nila, yung script na ginawa, mali. Hindi nila na kaya sukdulan maglubid sila ng kasulingan para lang sila mayroong masabi. Wala na siguro. Natangwa na lang gusto yung may promise kasing pera eh. Nung nabasa ko ng kanina lang, 5 milyon bawat isa. Ayan, tanong, nasan yung 5 milyon? Wala na si Marcoleta, wala na si Defensor. Itong abogado naman na ewan. Diyan mo makikita ang kabulukan ng politika sa Pilipinas. Bulok na po. Nakakaya na po sa ibang bansa. Wala na. Saan ka nakakita na sa impeachment hearing eh? Umalis kayo. Pagbalik nyo, siyempre hindi nyo na narinig yung tapos pinupunan nyo pa yung ala kayo wala. Tapos para lang masabing meron kayo. Hallelujah. Ganyan na ba kayong ang mga Pilipino? Kayo po sa eleksyon yan, tandaan ninyo yung mga yan. Sana wag nyo na silang iboboto muli kung kahit kailan sila tumakbo muli ng posisyon na yan. Yung Cayetano, yung Villar, yung Padilla, yung Mayma, wag nyo na silang iboto dahil wala kayong paginabang. Pero senador sila ng Duterte, hindi sila senador ng buong Pilipinas. Hallelujah. Ang nagpapasweldo po yung pera ng taong bayan. Hindi naman si Duterte nagpapasweldo, pero bakit gano'n na lang ang nila, ang mas kapit na kapit sila. Hallelujah.
Kaya ipagdasal na lang natin sa Diyos ang ating bansa, ipagdasal ang mga senador. Total, yan naman po ang nakalagay sa Biblia. Ipagdasal yung mga nasa pamahalaan. Sige po, hanggang dito na lang yung kaibigan kay Jesus, Brother Armando Bautista. God bless us all. Bye-bye.